Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng or nakakaramdam tayo ng matinding kabiguan ay dahil sa sobrang expectation natin. Kapag nag-e-expect tayo ng sobra, ang tendency nagiging kampante tayo. At pag nagiging kampante tayo, nababawasan ang ating kahandaan. At pag nababawasan ang ating kahandaan, nagiging mahina at vulnerable sa uncertainty. So kung mahina tayo, madali tayong mauto ng iba. Madali tayong mapangakuan at mapakilos ng iba hanggang sa maabuso. Ang taong pala expect ay sila yung mga taong madaling sumampalataya sa kakayahan ng ibang tao. At dahil dito, madalas na paglalaruan. Bakit, no? Kasi nga, sinanay ang mga taong ito na maging palaasa. Nang dahil sa pagiging pala-expect nila. O yung hilig nilang mag-expect ng sobra. Parang nagiging comfort zone ang mag-expect. Natatakpan na yung paghahanda ng sarili sa mga bagay-bagay na unexpected. At sa oras na na mangyari yung expectation o mapulfill ng tao yung expectation, ang problema hindi na siya ganun kaligaya kumpara doon sa mga taong na surprise at hindi ini-expect yung mga bagay. At dahil hindi siya ganun kaligaya, maghahangad pa siya ng higit pa doon sa kakayahan niya. Or, dahil na-fulfill niya yung expectation, i-overestimate niya yung sarili niya. To the point na magiging magiging unrealistic na yung expectation niya na naman. Na siya rin namang magtutulak sa kanya sa kabiguan. Hanggang sa hindi niya matanggap na siya ay bigo. O hindi niya matanggap yung mga bagay na hindi niya inaasahan. Hindi naman masamang mag-expect . Wala namang nagsasabi na huwag kang mag-expect . Pero huwag kang mag-expect ng sobra. Kailangan pa rin nating mag-expect dahil bahagi ito ng ating paglikha ng inspirasyon. Kasi kung wala tayong ine-expect, hindi tayo magiging inspirado. So kaya okay lang mag-expect, yung enough lang para maging inspired ka sa ginagawa mo. Dahil mas mainam na magbigay ng halaga sa kalidad ng ginagawa mo kaysa sa resulta nito. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Anyayahan. May the force be with you.